Start na yan, team. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Ito na naman po ako, Team Husband in White. Ang mai-share ko po ngayon sa inyo ay yung nabenta na po yung bahay ng binan ko. Tapos nagkahiwalay-hiwalay po kami mga kapatid ng asawa ko. Tapos yung nanay at tatay niya, sa amin po, kami po ang kasama. Sa amin po yung sumama yung binan ko. Yung dalawa, sila mag-asawa. Kasi yung mama ko po, yung binan ko, bali may diferensya po yun sa balakang niya kasi nadulas po siya. So, ibig ko po sabihin, mahirap pala pag kayong bang nasanay ka ng magkakasama kayo ng sa side ng asawa mo. Masaya na minsan, syempre naiingayan, pero para sa akin, masaya. Kasi nga, siguro dahil hindi naman po ako nagkaroon ng mga kapatid, meron man, yun lang, isa lang nakakasama ko. So, madaling salita, yun nga, hiwalay kami, kanya-kanya kaming tirahan, kanya-kanya kaming upa ng bahay. Ganun po nangyari. Si mama naiiwan sa akin. Yung asawa ko nagtatrabaho kasi. Si tatay, yung aking binalalaki, napunta po sa hipag kong babae. Siyempre, nagtatrabaho yung asawa ko, tapos yung bunso ko nag-aaral pa ng time na yun. Hinahatid ko pa, tapos alagaan ko si mama. So, sobrang masasabi kong mahal na mahal ako ng binan ko. Wala rin ako sa kanilang masabi kasi napakabait na. Pag aalis ako, iniiwan ko doon sa bunso ko. Sabi ko doon sa bunso ko, bantayan mo si lola mo ha. O sige ma, akong bahala. Kaya mga pala, syempre, bata pa siya. Pagdating ko galing sa palengke, hinahanap ko lola niya. Yung lola niya hinahanap ko. Asan ka ko lola mo? Sagot sa akin ng binata ko. Andyan lang ma. Wala nga ako rito lola mo. Sabi ko gano'n. E di, nahanap ko. Ako po, yung binan ko, nandun sa ilalim ng kama, nahulog siya. Nadidinig ko, gumagano na siya. Tapos sabi ko, anong ginawa mo? Sabi ko, ba't hindi mo tingnan si lola mo? Hindi, nandiyan lang si lola. Tapos tinanong ko yung binan ko, binuhat ko yung binan ko. Sabi ko, anong ginagawa mo dyan? Wala, nag-i-exercise lang ako. Siyempre, maano na yung binan ko, makulit na nga. Sabi ko, pabuti hindi siya nasugatan. Tapos, ayun na. Ako naggagawa ng mga kanyang yung marumi, nilalabahan ko yun. Ako lahat ang gumagawa. Lahat po yun. Minsan, nakikita niya ako, pinagbabawalan niya ako. Tama na yan, sabihin ng binan ko. Tama na yan. Kasi ang trabaho, walang katapusan. Ikaw mapapagod ka. Darating na niya yung asawa mo, sabihin ng binan ko. Sige, tatapusin ko lang ito. Tama na yan, bukas na yan. Makikita mo, sabi ng binan ko, makikita mo sa sobrang mong trabaho, sabi nga niya. Dadanasin ko daw yung masasakit yung mga paa ko, yung katawan ko, pag ako raw nagka-edad na, yun lang yung pinapaalala sa akin ng biyanan ko. Kasi nga napakabait nga ng biyanan ko. Tapos may time na nalulungkot siya kasi yung mga anak niyang babae, 5 kasi sila. Yung isa kasi nasa Bahrain. Ano tawag nito? May time na nalulungkot nga siya, tapos hinahanap niya yung mga anak niya. Sa amin talaga siya nakatira. Kami mag-asawa nag-aalaga sa kanya kasi yun nga yung mga kapatid niya, may mga trabaho, tapos malalayo, nagkahiwalay-hiwalay kami. Yun na, sabi ko sa kanya, sabi kong ganun, lalabas tayo, minsan sayahin ko siya sa labas ng bahay para mahanginan siya. Umiiyak siya. Sabi ko, bakit? Nalulungkot ako kasi gusto kong pumunta doon sa mga anak kong babae. O sige kako, niluloko ko siya. Sabi ko, sige, sabi ko, sasabihin natin kako, mamaya sa anak mo, doon nga sa mister ko. Tapos, sabi niya, pero ang tawag nito, babalik ako. Sabi ko, siguro maayaw mo na sa amin. Sabi ko, no, nagsasawa ka na ba sa amin? Hindi, sabi niya, hindi. Siguro ka ako hindi mo na ako mahal. Sabi ko, gano'n. Binibiro ko nga, kasi nga, na siya, makulit, gano'n. Hindi, sabi niya, hindi, mahal kita. Sabi niya, kaya lang, nahihiya ako sa'yo. Sabi gano'n ng mama. And then, nahihiya ako sa'yo. Bakit ka naman ako nahihiya? Sabi ko gano'n sa kanya. Kasi, ikaw na lang ang nag-aalaga lagi sa akin.
Ganun ba kako? Sabi niya, 1 linggo ako dun sa anak niyang babae, 1 linggo naman daw siya dun sa anak niyang lalaki, yun ang sabi niya. O sige kako, tapos di dumating din asawa ko, sabi ko, o si mama kako gusto raw pumunta dun, umiiyak, sabi naman ng asawa ko, wala nga kasi mag-aalaga, hindi mayroon, ayaw lang nila sa akin, ayaw nilang mag-alaga, sabi niya, pag ako namatay, mumultuhin ko sila, yun yung sabi ni mama sa akin. Tapos sabi ko, hayaan mo na, sabi ko, tatawagan ko na lang sila. Eh, siyempre, pag sinabi mo sa matandang tatawagan mo, inaantay niya yun, umaasa siya. Tapos di, sige, yan, punta, tawag nito, pinatawag ng asawa ko yung mga kapatid niya, yun nandito, bali, 4 lang kasi sila ganyan. Yung pangatlo, ay yung pangapat, ay nasa Maringapo, yun yung hipag ko. Isa naman tumatawag, ganun. Doon po sila. Tapos di, sabi ko ganun, Uma, sabi ng asawa ko, Uma, andyan na yung, usapin mo. Sabi niya, punta kayo dito. Gusto ko nandirito kayo. Kayo naman ang mag-alaga sa akin. Hindi ko lang alam kung natatandaan nila mga hipag ko. Pupunta ako sa inyo dyan, ganyan. Kasi pag nagkita-kita na kami doon sa bahay na, sa inuupahan namin. Sabi niya, sasama na ako sa iyo, ganyan-ganyan. Hindi nga pwede sasabihin ng hipag ko. Hindi nga pwede kasi pumapasok ako, walang maiiwan sa iyo. Totally ako kahit pa paano, meron din naman ako konting pinagkikitaan ng mga panahon na yun. Kaya lang, hindi naman kasi wala naman akong amo. Kumbaga sarili ko lang sideline yun. So, ang ginawa ko, hindi ko na pinagpatuloy kasi wala nga akong mag-aalaga sa binan ko. Tapos minsan, pag may okasyon, kasi sabi nila masama daw yung pinaghihiwalay ng mag-asawa. Kasi yung asawa niya, yung si tatay, napunta doon sa hipag ko. Doon sa kapatid ng mister ko. Tapos yun nga, si mama nasa sa amin. Minsan nagkikita sila. Ako po, Diyos ko po, pag nagkikita yun, minsan maglalambingan. Minsan naman madidinig mo, nag-aaway sila. Sabi nila, ganun daw talaga yun yung mga matatanda na. Sabi ganun. Nagseselos yung si mama, kung kanino man yung nagsiselos, ganyan, nagsiselos yun. Tapos sabi ko, Mama, nagsiselos ka pa ba? Ay, hindi. Sabi niya, wala akong pakialam sa tatay mo. Ganyan, ganyan ginagawa. Tapos sabi ni tatay ko, nasaan na ngayon yung mga apo mo? Sabi gano'n. Inalagaan ka ba ng apo mo? Sabi naman ni mama, hindi. Kaya nga, bakit? Si Sylvia ba? Sabi niya, ako nga po yun. Sabi niya, ikaw ba? Sabi niya, ito. Sabi niya, yung manugang mo. Sabi gano'n niya, inalagaan mo ba sila? Di ba? Hindi ka naman nag-alaga ng mga anak niya. Oo, kaya lang, 2 lang yung anak niya, sabi gano'n ni mama. Kaya, hindi ko na inalagaan yung anak niya kasi kayang-kaya ko naman daw. Sabi niya, nasaan na nga yung mga apo mo inalagaan mo? Wala na sila. Yun, siyempre makulit na nga. Ganun. So, nakakatuwa lang yung mga, wala man akong magulang, pero naramdaman ko sa kanilang mag-asawa na parang nanay ko na rin sila. Nakakatuwa na. Minsan, siyempre, napapagod din ako. Pero hindi ko naman siya yung pinapagalitan. Pinapagalitan ko siya, pero parang biro-biro lang. Kasi minsan talaga sobra. Biruin mo, ako naglalaban ng mga panahon na yun, ng mga gamit niya. Kasi hindi na nga po siya makalakad. Hindi na po siya makalakad. Pag talikod ko lang, nandun ako sa lababo. Tapos pagharap ko, nakarating na sa pintuan. Gumapang siya. Kumapit siya doon sa may altar namin. Ngayon, pagkapit niya doon, nahulog yung santo. Nabasag. Kasi pinipilit niyang buksan yung pintuan. Bakit kako? Pupunta ako doon sa anak kong lalaki. Hindi ka kako niya naasikasuhin kasi lalaki yun. Sabi ko gano'n. Iba yun. Ay, hindi. Sabi niya, kasi hiyang-hiya na ako sa'yo. Gusto ko lahat sila. Sabi niya, anong lahat sila? Sabi ko, 1 linggo raw doon sa anak niyang lalaki, 1 linggo doon sa anak niyang babae, saka isang babae. Sabi gano'n. Sabi ko, sige nga, papupuntahin natin sila. Paulit-ulit, ganun yun, ganun. Hindi ho kayo marunong magpasensya sa matanda. Kahit magulang niyo o sino man, talagang makukonsumi kayo. Pero ako, syempre, dala na rin siguro na wala nga akong magulang. Masarap na, bisa, nakakapagod, tapos makulit, ganyan. Minsan gugupitan ko siya ng buhok. Naalala ko noon, yung ginupitan ko siya ng buhok. Iyak siya ng iyak kasi mapustura yung biyanan ko.
Kahit nasa bahay yun, laging nakaayos yun. Tsaka walang makikitang wrinkles nung sa biyanan ko. Di, iyak siya ng iyak kasi ako lang nagupit. Di wala nga akong matawag na magugupit. Ayaw nilang magpa-service. Una yun na, nung una kaming lumipat sa isang paupahan. Di, sabi ko, ano? Sabi ko gano'n. Iyak siya ng iyak. Bakit? Ang pangit daw ng gupit ko. Sabi gano'n niya. Ay, di tawa ko ng tawa. Sinumbok. Sinabi ko doon sa asawa ko. Tapos, kasi nga mabustura si mama. So, gusto niya laging maayos siya. Naka-blondie pa lagi yung matanda na yun. Ganun po siya. Tapos, di, ayun na. Habang tumatagal, kasi nga hindi siya nakakalakad. Pag pinapakain ko siya, pinapakain ko yan, laging may sabaw kasi gusto niya siya. Pinagmamasdan niya yung mga gawa ko sa kusina. Lagi niya nga ako sinasabi, napapagod na raw ako, magpahinga na raw ako kasi darating na raw yung asawa ko. Pagdating ng asawa ko, aasikasuhin ko pa yun. Ganyan yan. Sabi ko, sige na. Sabi ko, para ako bukas. Sabi ko, kunti na lang yung gagawin ko. So, ibibigyan ko na siya ng pagkain. Nakakasubo pa naman siya. Nakakasubo pa siya. Pero, hindi na lang siya, pagka lumakad siya, matutumba siya. Ganun din. So, doon lang siya. Ang malapit lang siya doon sa may kusina namin kasi malaki ko yung tiniranan, yung inupahan namin. So, doon siya. Pwedeng lagyan siya ng kwarto. Kaya lang, hindi na namin nilagyan ng kwarto yung ano niya. Kasi nga, para nakikita ko kung ano man ang mangyayari. Tapos, malapit sa CR kasi kahit palang matanda, payat, pero sobrang bigat niya pag binubuhat ko. Pinapaliguan ko yan. Ako putupad yan yung dinan ko. Tapos, di, doon, nakakuyapit siya. Ang bigat ng kamay niya pag kumakapit siya sa'yo. Maga pa lang papaliguan ko na yan. Tapos doon na siya. Tapos susuklayan ko. Pag naalala niya yung buhok niya, iniiyakan niya yun kasi ginawa kong gupit lalaki. Tapos nung humaba na, pinilit kong maghanap ulit ng, yun na, nagpa-service na ako. Ako lang po, upo. Kasi mister ko pumapasok. Yung dalawang anak ko, mga panahon na yun, nag-aaral pa. Silang dalawa. So, minsan pupunta kami ng asawa ko, mamimili kami kasi nagdadayaper pa. Oo. Kailangan ibabangon siya kasi magkakaroon po siya ng sugat pag palaging nakahiga. May wheelchair naman. Dati kumuha kami ng kasama ko pero ayaw niya, gagalit siya doon. Yung katuwang ko magbantay, gagalit siya kasi pinagsisilosan ni mama doon kay tatay. Kasi nga matanda na, ganun talaga ho yun. Di, pagkakain siya, magluluto na ako, nagugutom na siya. Nagugutom ka na, magmimerienda ka. Sige, konti lang. Minsan nagluto ako ng putsero. Putsero yata yung niluto ko. Gustong gusto niya. Tapos, siyempre ako marami kong pigpite. Diyos ko po, kasi sanay siya sa malinis sa bahay. Makapalikod kasi ako. Mamaya-maya. Sabi ko, ma, akin na yung pinagkainan mo. Sabi ba naman niya, pasensya na pag gano'n. Kasi gano'n daw talaga yung mga matatanda. Experience ko sabi niya sa akin, oh, ito na malinis na to. Kasi yung kanyang wiwian, nandun po yung sa tabi niya. Pero para siyang wheelchair. Malinis naman yun, araw-araw yun malinis. Hindi, tinitingnan ko yun. Ganun, sabihin ko nga. Yun nga, pinakain ko siya. Tapos kukunin ko na nga yung kainan niya. Oh, sabi niya, malinis na to. Huwag mo na hugasan. Ha? Sabi ko, bakit? Saan mo hinugasan? Dito. Saan? Just sa wiwian niya. Hinugasan niya. Kunento ko sa asawa ko. Diyos ko po, hinugasan. Huwag ko na raw hugasan kasi hinugasan na raw. Naalala niya kasi yung ginagawa niya. Ganun po ang matanda. Napakahaba pa ng ano ko sa biyanan ko bago ho nawala yun. Nakakalungkot na siyempre ayaw mo rin naman mahirapan ng matanda pero pinagtiyagaan namin mag-asawa yun. Ganun po ang biyanan ko. Sobrang bait. Sobrang bait. Kasi hindi nga siya napupuntahan ng bihira. Napupuntahan naman pero tawag nito, malalayo sila. Siguro kung yung hipag ko na yung nasa baril, kung nandyan yun, po pwede kasi naman yung sa nanay niya. Yun yung pangapat kasi bunso po yung mister ko.
Oo, yun. Tapos di, minsan dadalaw si tatay o yung asawa niya. Iniiyakan, iyakan silang dalawa. Mama, sabi niya, oh, miss na kita, sabihin ni tatay. Tapos, ano, tawag nito, susumbong si tatay. And, kung ano-ano mga sis, kasi makulit na. Kung ano-ano sinasabi. Oh, mama, I love you. Sasabihin niya doon sa asawa niya. Miss kita. Ganyan. Tapos, kwentuhan sila. Tapos sabihin niya, sabihin ni mama, o bakit may ganyan ka sa katawan? Bakit may ganyan ka? Ang baho mo, naligo ka ba? Sasabihin niya doon sa asawa niya. Ganun, ganun yung binan ko. Eh, minsan natatawa kami. Tapos ayaw umuwi ng binan ko doon sa hipag ko. Diyan muna siya isang linggo. Siyempre kami lang na iiwan ng dalawang anak ko, yung mga bata nasa school. So kaming tatlo lang, si tatay, si mama. Papaliguan ko. Silang dalawa. Isa-isa ko yung pinapalig. Minsan nahihiya sa akin yung binan kong lalaki. Sabi ko, tayo huwag ka nang mahiya. Sabi kong gano'n. Sabi kong gano'n. Parang anak nyo rin na rin ka ko. Hindi, nahihiya ako sa'yo. Sabi ko, mahihiya ka. Sabi kong gano'n. Di takpan mo ako yung harapan mo. Sabi ko, sige, ikaw magkuskus. Kinukuskus ko lahat yan. Pag walang pasok yung mister ko, yung asawa ko, isa-isa yan pinapaliguan namin dalawa. Ang lapit lang ng CR, pero pagod na pagod kami mag-asawa pagka binubuhat namin si mama. Ang ibig ko sabihin kaya ako ito sa inyo ibinahagi. Oo, may mga anak na pag matanda ng magulang nila, hindi ko naman nila lahat ha. Wala akong ibig sabihin nun sa mga magulang sa mga anak. Oo, may mga anak na kapag matanda ng magulang nila, hindi na nila iniintindi. Hindi po. Dapat tayo mga anak kung kaya natin pagsilbihan ng ating mga magulang. Lalo na kung matanda na sila. Gawin natin. Kasi tayo ng mga bata pa, inalagaan nila eh. Di po ba? Iningatan tayo nila. Ako sa experience ko, mahaba pa po yun, marami pa po ko ikukwento. Ito naman ay tungkol din po sa, related pa rin po sa sarili ko yun. Siyempre, natira na ako sa binan ko. Ibig ko sabihin masarap po mag-alaga ng magulang mo. Ako, hindi ko alam, baka iniisip nyo, kaya ako sa binan ko dahil wala akong magulang. Hindi po. Kahit siguro hindi ko magulang, kung kailangan gagawin ko. Kasi ayoko po nakakakita ng mga matatanda na nahihirapan sila. Yun po ang aking sa sarili ko, patakaran sa sarili ko. Kami nga, minsan naglalakad kami mag-asawa. Kulang ko na lang isang matanda itawid. Hindi ko maiwan-iwan siya. Meron kami nakita matanda. Hindi ko maiwan-iwan siya. Tinitingnan ko kung mayroon bang aalalay o wala. Ganun po ang ugali ko. So, yun lang po. Sana magkaroon po kayo ng experience po o mapulutan niyo po ito ng aral tungkol sa mga magulang niyo. Sa susunod po ulit, na susunod pong bahagi ko po ulit sa inyo, related pa rin po sa pamilya ko. Wala akong katapusan yan dahil simula po nung ako nag-asawa, napakaraming experience. Sabi ko nga, sa pag-aasawa, hindi lang kayong dalawa ang magsasama. Lahat po yan, pakikisamahan mo. Ganun po. Maraming salamat po. Salamat po sa lahat, sa pakikinig. Thank you. Maraming salamat po sa mga nagla-like po, sa mga nag-share. Maraming